sabi sa akin ng ano to, yung nag-training, yung nagkakandak ng training, sabi niya sa akin, hanggang bukas ka na lang. Sabi niya, hindi ka nakapag-medical ngayon, hindi ka nakapag-physical ngayon. Hanggang bukas ka na lang, uuwi na kami, babalik na kami sa Baguio. Kung hindi ka makatakbo bukas, hindi mo magawa, kasi takbo yun, takbo, sit up, pull up, at ang dami pang iba, wala, bagsak ka na. Yan sakit. Ang sakit talaga. Inabot na ko ng alas 6 ng gabi, lahat ng painkiller, pain reliever, ininom ko na. Wala talaga. Pagdating ng alas 12 ng gabi, sabi ko, Ama, wala na po akong magagawa. Ang sakit ko talaga. Matutulog lang ako, Ama. Sabi ko, at sa iyong kamay ang aking pong future. Kung ano pong mangyari sa bukas. Sabi ko po, ipinagdadasal ko na naman sa inyo. Binabalik ko na lang sa inyo. Alam niyo ba mga kapatid, natulog ako ng alas 12 na ang sakit ng tagiliran ko. Pagdating ng alas 4, ginising kami. Pero yung pag-gising doon sa military, di ba nakatungkol din kami? Ang pag-gising sa amin doon, paghampas, yung tubo, nabaka, bang, bang, bang! Eh sobrang lakas ng hampas, napaluntag ako, galing sa taas, sa baba. Bang! Oh, matalabas na kayo! Sabi ko, diba? Paano ko napunta dito? Paano ko nakatayo? At pagkatapos na yon, bumaba ako, nag-physical kami. Ang tuloy ng takbo ko, mga kapatid. Nag-pull up, nag-sit up, lahat ginawa ko, kapatid. It was a miracle. Miracle. Pag meron kayong ganyang mga kahanasan, that is a form of witnessing. Kukontrahin ka ba? Hindi po. Kaya an effective form of evangelism is witnessing. Kung ano po yung inyong pong mga personal na experience, at ito po yung masasabi po sa inyong mga kaibigan, kung gaano makapangyarihan ang pangalan ng Ama. Yeah. So, mga kapatid, ito na mahabayin natin pong mensahe. Ako po excited na makinig po sa mensahe na po ni Nagdadamya. So, review lang po tayo mga kapatid. No? Review lang po tayo. Kapag kayo po ay meron pong ibabahagi po ng inyong pong pananampalataya, ano po yung una niyong sasabihin? Ang Bible ay original na isinulat sa wika Hebreo. At sa wika Hebreo na original na Bible, ang tunay na pangalan ng Ama ay at ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas ay at ito ay kailangan tumawag sa kanyang pangalan upang tayo ay kaligtas. Ang gagaling, walang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hallelujah. Hallelujah! Purihin siya ng Yahweh! Isang malakas na palapag muli para ng Yahweh! Alam nyo, ito lang masasabi ko ngayon sa inyo bago tayo lumawig pa, huwag kayong tumingin sa oras. Pag sa oras kayo tumingin, sayang ang araw na to. Pero pag ang talingan mo ang naganapan, pasasalamatan mo na yung araw na to, isa sa parte ng buhay mo na di mo malilimutan. Ulihin siya ng Yahweh! At paano natin muling marinig ang isa sa pinakamahalaga at magandang mensahe na ating kinakailangan sa buhay na may pananampalataya? Makakarinig po tayo ng mga awitin. Dahil awitin na lang, at bago tayo tumako sa awitin na yan, meron akong isang tanong. At ang makasagot ay may konting konsiderasyon. At ang konsiderasyon na ito ay nanggaling sa mga mabubuting kapatid natin. Marami sila. Pero alam nyo, one of the most very, sabi niya, kind of leaders is yung ating Regino Brothers. Palakpakan natin mga Regino Brothers, mga kapatid. At hindi lang yan, alam niyo po ba, sa totoo lang, karamihan po ng Riyain family ay almost talagang mga puyat, pagod. At talagang kaya nga kanina, habang nagme-message po yung aking mahal na ba, yung ating punong ministro, grabe, napaindip talaga ako sa aming bahay, sa Kalagay ng Ulo.
Pero sa totoo lang, mas maraming pagod at mas maraming masakit na ulo kaysa sa akin. Pero alam nyo, dahil sa pag-ibig kay Abayawe, dahil sa pag-ibig sa lahat ng kapatiran, nating mga taga-Cavite at mga taga-Taguig, ang pamilya Riyain ay hindi iniindang pagod at sakit katulad ng ipinapakita niyo pagmamahal sa amin dahil ang araw na ito ay espesyal at mahalaga sa buhay nating lahat. Isang mula sa palakpakan para kayo ng Yahweh. Siyempre, gaya ng binanggit ko, magbigay mo tayo sa simpleng katanungan. Simpleng katanungan kung ikaw ay nakarinig at nakinig sa mensahe ng ating mahal na Elder Lilo Tadea. And the first question is, ano tayong isa sa pinaka-epektibong pamamaraan ng pagtuturo na hindi ka pwedeng questionin, hindi ka pwedeng pigilan at sawatain? Ako, ang bilis tumaas ng kamay. Pasensya na, hindi pa tapos yung tanong, pero may tumaas ng kamay. So, tanongin natin to at pakinggan ko lang kaya kasagutan, Sister Romana. Witnessing by your experience. Isang malakas sa palakpak! Paano kaya? Wait lang ha. Iisa-isahin ko lang.